Welcome back mga ka-curious. Ang kwento natin ngayon ay isa sa pinakamalaking kaso na naitala sa USA. Ito ang kwento ng kaso ng pinakamasamang babae sa California. Siya, si Cynthia Kaufman. Isang kaakit-akit at magandang babae. Napakalakas ng kanyang karisma, kaya marami ang mga kalalakihan ang nabighani sa kanya at gustong makasama siya bilang karelasyon. Ngunit sa kabila ng katangiang ito ni Cynthia, ay meron din siyang natatanging kadiliman. Tumapos siya ng mga inosenteng buhay. Kaya nakilala siya na isa sa mga notorious female serial killer sa California. Naging posible ang kanyang krimen sa tulong rin ng kanyang kasabwat. Kaya tunghayan natin ngayon kung paano at bakit ito nagawa ni Cynthia at kung mabibigyan pa kaya ng karapat-dapat na hustisya ang kanyang mga biktima. Ito ang aalamin natin ngayon sa videong ito. January 19, 1962 sa St. Louis, Missouri ay ipinanganak si Cynthia Kaufman. May dalawa pa siyang mga kapatid. Ang kanyang ama ay isa namang businessman sa St. Louis. Pareho namang regular na nagsasamba sa Katoliko ang kanyang mga magulang. Kaya lumaki si Cynthia na isa ring debotong Katoliko. Dahil businessman rin ang kanyang ama, kaya may pribilehiyo din siya sa mga bagay-bagay na gugustuhin niya. Nasanay na siya sa buhay na hindi naghihirap. Ngunit hindi inaasahan ni Cynthia na ang lahat na tinatamasa niya ay mawawala rin. Dahil paglipas ng mga taon, ay bigla na lang silang inabandona ng kanilang ama. Dito na nagsimula na nagkaroon ng financial struggle ang kanyang ina. Kaya dahil dito ay may isang pagkakataon na muntikan nang ipaampon sina Cynthia at ang kanyang mga kapatid. Lumaki naman si Cynthia na isang kaakit-akit na dalaga. Marami ang nagkakagusto sa kanya, kaya naman noong teenager pa lamang siya ay nagkaroon na siya ng iilang karelasyon. At nagresulta ito na maaga siyang naging ina noong 17 taong gulang pa lamang siya. Pinilit din siyang ipakasal kahit wala pa sa plano niya. Sa loob naman ng 5 taon na pagiging asawa at pagiging ina niya ay naiisip naman ni Cynthia na wala siyang kalayaan. Anak, bahay at asawa na lang ang kanyang pinagkakaabalahan. Maliban dito ay isa din siyang battered wife. Sa panahong ito ay pagod na siya na mamuhay na may obligasyon. Naiisip niyang bihag siya sa sariling tahanan. Kaya naman matapos ng 5 taon ay napagdesisyonan ni Cynthia na iwan lahat, lalong-lalo na ang kanyang asawa at ang anak. At bumiyahe naman siya pakanluran ng California. Ilang araw at buwan din siyang namuhay sa loob ng kanyang kotse. Dala lang niya ang kakaunting pera at damit. Pagkatapos ay pumunta naman siya sa Page, Arizona at doon ay nakipagsapalaran. Nakapagtrabaho naman siya dito bilang waitress. Ngunit agad naman siya nakahanap ng karelasyon dito. Ito ay ang nagngangalang Doug Huntley. At matapos lang ng ilang linggo, mula noong pagdating niya sa Page, Arizona, ay agad siya nakipag-live-in sa kanyang nobyo. Simula nito ay bumalik na si Cynthia sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Ngunit ilang beses na rin silang nagpalipat-lipat ng apartment dahil pinapaalis sila ng mga landlord dahil sa pagiging maingay nila. Noong May 8, 1986, si Cynthia at ang kanyang nobyo ay hinarang naman ng mga pulis habang sakay sila ng kotse. Ito ay dahil patuloy pa rin silang nag-drive kahit nasa stop sign pa sa Barstow, California. Ang maliit nilang violation ay mas lumaki pa matapos masuri ng mga pulis ang kanilang kotse. Natagpuan ng mga officers ang dala-dala nilang armas at mga pakete na ipinagbabawal na gamot na nasa bag ni Cynthia. Kaya ang magkasintahan ay panandali ang ikinulong. Ngunit unang nakalaya si Cynthia. Ang kanyang nobyo naman ay nanatiling nakakulong sa county jail sa loob ng 6 na linggo. At habang nakakulong pa ito, ay regular naman itong binibisita ni Cynthia. Ngunit sa mga pagbisita niyang ito, ay makikilala naman niya ang taong magpapabago sa tadhana niya. Nakilala ni Cynthia sa loob ng bilangguan ang cellmate ng nobyo niya. Ito ay si James Gregory Marlowe. Ipinanganak noong 1956. Nagpabalik-balik na pala ito sa Folsom Prison dahil sa mga kaso nitong theft, home invasions at knife point robberies. Kaya si James ay binansagan ding The Folsom Wolf. Maliban dito, ay 6 na beses na pala itong dimorsyadong tao. Ayon pa sa report, ay love at first sight daw ang nangyari kina Cynthia at James. Kaya naman, nung nakalaya na si James,
ay nalimutan na ni Cynthia ang nobyo niyang si Doug Huntley. Sumama na siya kay James. Una naman silang nakitira sa mga kamag-anak ni James. Ngunit dahil wala silang matinong trabaho at hindi pa rin nawawala ang mga pagnanakaw ni James kahit sa sariling mga kamag-anak, kaya ang magkasintahan ay naging homeless at pansamantala muna silang natutulog sa mga kakahuyang bahagi. July 26, 1986 ay nagnakaw naman sila sa isang bahay sa Whitley County, Kentucky. Nakakuha naman sila ng cash, mga alahas at isang shotgun. At mga ilang araw ang lumipas ay nagtungo naman sila sa Tennessee at doon ay nagpakasal. Pinatattoo naman ni Cynthia ang mga katagang I belong to the Folsom Wolf bilang tribute niya sa asawang si James. Ang mga pagnanakaw ay ginawa na nilang libangan at pangkabuhayan. At ang susunod nilang mga bibiktimahin ay may mga masasayang ng mga buhay. Gabi noong October 11, 1986, sa Costa Mesa, California, ay naghahanap naman sila ng bibiktimahin. Nagkataon na sa gabing ito ay may nakita silang isang babae sa ATM machine na nasa labas ng bangko. Ito ay ang nagngangalang Sandra Neri, 32 taong gulang. Kinidnap nila ang babae at ninakawan. Hindi pa sila nakontento. Tinuluyan pa nila ito at iniwan lang nila ang katawan sa Corona, Riverside County. Ang biktimang ito ay inireport na missing nang mapansing ilang araw na palang nakapark sa parking lot ng bangko ang kotse nito. 2 linggo pa ang nakalipas, October 24, nang natagpuan ng isang hiker ang katawan ni Sandra sa Riverside. At 4 na araw ang lumipas, October 28, ay nakapambiktima na namang muli ang mag-asawa. Sa araw na ito ay inireport na missing sa Bullhead, Arizona ang nagngangalang Pamela Simmons. Nakitang nakapark ang kotse nito malapit sa curbside ATM. Kaya teorya ng mga pulis ay kinidnap ito habang nag-withdraw ng pera sa ATM. Ang mag-asawang James at Cynthia ay nagpalipat-lipat naman ng mga lungsod para hindi sila mapagdududahan ng mga pulis. At sinisiguro nila na bawat bibiktimahin ay wala silang iniiwang bakas ng ebidensya. At mula sa Arizona ay muli na naman silang bumalik sa California. At sa pagkakataong ito ay sa ibang syudad naman. Ito ay sa Redland City. November 7, 1986 ay nabiktima ng mag-asawa ang 20 taong dalaga na si Corina Noves. Kinidnap nila ito matapos nitong gumamit ng ATM machine. Pagkatapos ay tinuluyan din nila ang dalaga at ibinaon ito sa mababang hukay sa vineyard sa Fontana City, California. Ang mag-asawa ay sunod-sunod na lang ng biktima dahil mabilis lang nilang winawalas ang mga ninakaw at agad silang nauubusan ng pera. Kaya 5 araw pa lang pagkatapos sa biktimang si Corina ay nambiktima na naman silang muli. Ito ay noong November 12, 1986. Habang tirik na tirik pa ang araw ay nang-kidnap naman sila sa Urban Shopping Mall sa Orange County, California. Ito ay ang 19 na taong psychology student na si Lenell Morris. Ang nobyo nito ay nag-aalala na nang hindi nagpakita si Lenell sa araw sana ng date nila. Kaya nagsariling imbestiga ito sa biglaang pagkawala ng nobya. Una naman itong nalaman na wala ding alam ang mga kaibigan sa kinaroroonan ni Lenell. Kaya nagtungo na ang nobyo sa dry cleaning shop kung saan nagpa-part-time ng trabaho si Lenell. Ngunit nalaman din niyang wala doon ang nobya, kaya inireport na niya ito sa mga pulis. At sa paghahanap ng mga pulis kay Lenell, ay nakatanggap naman sila ng nakababahalang report mula sa Huntington Beach Motel. Natagpuan doon ang isang katawan ng babae. Nakumpirma na ito nga si Lenell Morris. At nakumpirma din sa autopsy na nakaranas ito ng sexual assault. Dahil palipat-lipat ng mga lungsod ang mag-asawang Cynthia at James, kaya inakala nilang naisahan nila ang mga otoridad. Ngunit hindi nila namalayan na may naiwan pala silang mga ebidensya. Isang residente sa Laguna Niguel City ang nag-turn over sa mga pulis ng checkbook ng pangatlong biktima na si Corina Noves. Natagpuan niya ito sa trash dumpster na nakasilid sa food take-out bag. Ngunit nakapaskil din sa take-out bag ang mga pangalan ng nag-take-out ng pagkain na walang iba kundi sina Cynthia Kaufman at James Marlowe. Kaya sigurado na ang investigador na ang dalawang ito ay may malaking kinalaman sa sinapit ng biktima si Corina Noves. Maliban dito, noong November 13,
ay may panibago na namang lead na natanggap ang mga pulis. Sa araw na ito ay ipinatawag sila sa San Bernardino Motel. Dahil natagpuan pala sa isang kwarto dito ang isang stationery paper. Nakasulat sa papel ang mga practice signature ng pang-apat na biktima na si Lenel Moraes. At hinala ng mga investigador na ang umupa sa kwartong ito ay gustong pekein ang pirma ni Lenel para magamit sa transaksyon. At sigurado silang may kinalaman ang mga ito sa sinapit ng biktima. Ngunit ang mas nagpagulat sa kanila ay nang malamang ang umupa pala sa kwartong ito ay sina Cynthia Kaufman at James Marlowe. Kaya sigurado na sila na ang mga ito ang responsable sa sinapit ng mga biktimang si Corina at Lenel. Kaya agad silang nagsagawa ng manhunt. November 14, 1986 ay nakatanggap naman sila ng tip sa kinaroroonan ng mag-asawa. Nag-lodge pala ang mga ito sa Mountain Lodge sa Big Bear City, California. Ang manhunt ay natunugan ng mag-asawa, kaya nagmamadaling tumakas ang mga ito at hindi sila naabutan ng mga pulis doon. Kaya dahil dito, nagsagawa ang mga pulis ng 100-man police sweep sa Mountain Lodge, mga daan at mga kakahuyang bahagi. Nagbabasakaling hindi pa nakalayo ang mga ito sa Mountain Lodge. At umabot naman ng 3:00 ng hapon ang kanilang paghahanap. Hanggang sa natagpuan na nila ang kanilang mga tinutugis. Natagpuan ang mga itong naglalakad sa mountain road. Ang mag-asawa ay agad namang sumuko. Sa police custody ay inamin naman ni Cynthia ang mga ginawa nilang krimen sa 4 na mga biktima. At ibinunyag din niya ang lokasyon ng katawan ng biktimang si Corina Noves. Natagpuan ito sa vineyard sa Fontana, California. At sa sumunod pang mga araw ay natagpuan naman ang katawan ng pangalawang biktima na si Pamela Simmons. Natagpuan ito malapit sa radio station. Una namang kinasuhan sina Cynthia at James sa sinapit ng 2 biktima na sina Corina Noves at Lenel Moraes. Dahil sa mga biktimang ito lang, nakakuha ang mga pulis ng physical evidence na nakapag-link sa mag-asawang Cynthia at James. Nakadetain naman ang mag-asawa ng walang bond. Mahigit 2 taon ang lumipas, July 18, 1989, ay saka sinimulan ang paglilitis. Patuloy pa rin silang nagsisisihan. Ayon ni Cynthia, kaya lang daw niya nagawa ang krimen ay dahil ipinag-uutos daw ni James. Isa daw siyang battered woman, ginugutom, binabantaan, at tinatakot siya ng asawa. Kaya hindi daw siya tumakas at nakapagsumbong dahil sa takot niya sa asawa. Ngunit sa statement ni James ay sinabi nitong pagnanakaw lang daw sana ang kanilang gagawin. Ngunit si Cynthia daw ang nag-insist na tapusin na lang ang mga biktima. Kung ano man ang katotohanan, ay tanging sina Cynthia lang at James ang nakakaalam. Sa katapusan ng paglilitis, noong August 30, 1989, ay napatunayan na silang guilty. Nakonbekto sila sa sinapit ng 2 biktima na sina Corina Noves at Lenel Moraes. At binigyan naman sila ng death sentence na parusa. At simula nito ay si Cynthia ang naging kauna-unahang babae na sinentensyahan ng death penalty sa California. Simula nung ibinalik ang capital punishment dito noong 1977. At magpahanggang ngayon ay nananatili sila sa death row. At si Cynthia lang ang kaisa-isang longest serving woman on death row sa California. At dito po nagtatapos ang kwento ng kaso ni Cynthia Kaufman. Hanggang dito lamang mga ka-curious. Maraming salamat sa panonood at pakikinig.